Good morning po sa inyong lahat, ha? At please imagine, this is the very first Sunday ng year 2013. Akimashite omedetou gozaimasu. Happy New Year! And we're hoping that this New Year will be a happy one also. We don't know, sabi ko nga po nung mensahe ko last Sunday, we don't know what holds before us. Okay, kagaya ni Sister Marie, no? Ganda ng pagtotoo niya dahil talagang in-extend. Actually, naniniwala ako yung doktor, hindi nagkamali nakakita ng malignan sa'yo. Okay? Dininig lang ng Lord yung prayer mo na nasa loob ka ng MRI. Pinagaling ka talaga ng Panginoon. Okay? Malinaw yun. Ganon din si Sister Loynina, nakakita ng malignan sa kanya noon. Okay? Nung bago pa lang ipanganak si Josh. And I really pray to God that time na talagang, Lord, pagagalingin nyo yung aking misis dahil pinag-pray ko na magkakaroon pa ako ng isang anak na lalaki. At yung mismong tumingin kay Sister Loy nyo, na nakitaan siya na mayroong malignan cancer, siya rin mismo ang nasinabihan ko na magkakanak pa kami ng lalaki, kaya alam ko pagagalingin siya ng Panginoon. Siya rin mismo ang nagpaanak at lumabas lalaki si Diyos. Our God is a good God. Ang ina ating MC, hindi lang tinuloy yung kanyang patutuo eh. Yan, okay? Talaga pong kapatid natin na yan ay pinagaling ng Panginoon sa cancer din. Okay? Kaya alam po ninyo, napakaraming mga bagay ginagawa ng ating Panginoong Diyos. Nakita po natin, nagpatutuo ng konti sa atin dito si Brother Wawi. Meron po siyang, that's congenital heart disease, right? Yung pong may butas ang lumaki, pinanganak ko na may butas ang puso. Naalala ko tuloy yung batang babae na pinag-pray ko noon sa Las Piñas, dinala sa akin nung nanay, sapagkat mahirap din sila, so, yun ang masyadong mahirap, Brother Wawi. Okay, talagang yung tatay ay pedicab driver lang. Yung, alam niyo yung sidecar boy? Wala po silang yung batang babae, 7 taon, humihingi, parang hinahabol yung hininga niya, kulay ube na yung itsura. Sabi ng doktor, kapag ito hindi natin ito in-schedule 2 weeks from now, mamamatay na yung bata. Okay, dinala po, nagkataon naman nasa Pilipinas ako noon, nung pinag-pray po namin, ano po ba ninyo mga kapatid ko, nung dinala uli ng sa doktor para i-schedule na sa kanyang sa puso. Sa kanyang dahil butas po yung puso at nagulat yung doktor kasi yung puso po nawala yung butas. And tumawag po sa akin si Nanay Auring, yan po yung nanay nila Sister Katis, dahil sila po yung mga sa akin, nagdalas doon sa batang yon. At alam po niyo mga kapatid, nagpadala po sa akin ng after 2 months, nagpadala po sa akin ng litrato yung bata. Okay, next time papakita ko sa inyo. Alam po ninyo, nawala na yung parang yung sakit niya sa balat, yung ganun pa lang niya, tapos kulay ubi siya noon. Ngayon mataba na yung bata, at saka malusog na, parang walang nangyari. Alam po ninyo, yan po yung sinasabi ko ng Panginoon natin. Okay? Kinakailangan nyo lang talagang magtiwala kayo sa Kanya. Dahil maraming bagay ang pwede pang surprise ang gagawin sa atin ng Panginoon. Karapatan natin yun bilang anak niya. Amen? So ngayon pong, ito po yung second half ng aking preaching. Alam kong inaabat-abatan niyo ito, inaabangan niyo ito. Last week, I preached about, basta ang tema, yung aking, yung aking pong team ng ating mensahe ngayon is living life wisely in 2013. Yan ang ating napamagat ng ating living life wisely. Last week, pinag-usapan po natin yung what are the things that we need to avoid. Things that the don'ts. Sabi ko nga. Okay? Kasi doon natin nakita, ang sabi nga po ni Apostol Santiago, that our life is like what? It's like a mist. Okay? In other words, it's like a vapor. Na, sabi ko nga, yung pagka nag-ano kayo ng pabango, yun, ganun lang kadali ang buhay. That's how short our life is. Okay? At kung hindi ka magiging wise, okay, hindi ka magiging matalino, hindi ka magiging wise sa buhay mo, maaaring pag nabuhay ka dito sa mundo ito, baka manakaw ng diablo yung panahon ng iyong buhay. At ikaw ay mapagnakawan niya at ikaw ay makarating. Pag namatay tayo, hindi na pala natin napaghandaan. Yun talagang importanteng buhay at yun yung buhay pagkatapos ng buhay dito. Kaya kinakailangan ang maunawaan natin
na maging wise. Because a wise person is a person who what? Who prepare for a greater, greater life. Yan ang mga wise. Sabi ko nga, ang wisdom ay hindi ito nakukuha sa colleges, sa education, or sa academy. No, you cannot get wisdom from that. You can get knowledge from that area. Okay? Hindi yun nakukuha sa mga libro. Wisdom only comes from the Lord. Okay? That's why we're digging the Word of God para maunawaan natin kung ano talaga ang sinasabi, kapamaraanan ng Diyos para isang tao ay makapaghanda ng mabuti. Okay? Ano man ang mangyari sa mundong ito, alam mo na ikaw ay mayroong destinasyon. Alala ninyo that we are, sabi ng Biblia, alala niyo last week, we are what? Sojourners. We are traveling people dito lang sa mundong ito. We're just passing by. Tama, naalala niyo yun? Sabi ng book ng Psalms. Okay? Kaya kung hindi nyo maunawaan yan, baka akala nyo, you can stay here for good. Walang taong nanatiling buhay dito sa mundong ito. Walang ganun. Okay? Diablo lang ang nagtuturo sa atin na hindi pwedeng magpakasaya ka. Kaya maraming mga tao rito, parang pagka nabuhay dito sa mundo ito, parang walang kamatayan kung mamuhay sila, right? Parang hindi sila mamamatay. But that is not a life with wisdom. Today, we're going to talk the second half of my message. If last week pinag-usapan natin yung the don'ts, now we're going to talk about the do's. What are the action that we have to take in order to live life wisely in 2013. Handa na kayo? Amen! Alright? Sabi ko nga kanina, dapat maging matalino tayo ngayon sapagkat we don't know what holds before us in this year 2013. Hindi natin alam kung meron pang aabot ng 2014. O hindi din natin alam, baka mukhang pumalya sa 2012, baka 2013 is the day. Okay, nung pagbabalik ng Panginoon. Nevertheless, kinakailangan nating maunawaan na ang Biblia ay parating nagbibigay ng warning sa atin. Sabi nga last week that our life is short. The brevity of life is shorter than we can imagine. Mas maikli pa sa akala mo yung maikli, no? Minsan hindi natin alam, iba sa atin dito, will only live siguro mga ilang panahon na lang. Okay? Pero kung matalino ka, paghahandaan mo na ngayon yun. Sabi ng salita ng Diyos, hindi lang tayo, ang buhay daw, hindi lang parang vapor. Sabi ng Book of Psalms that our life are numbered. You see? Bilang na, pinanganak ka pa lang dito, bilang na ang buhay mo rito. And makikita rin po natin dito na sabi ng salita ng Diyos, pag-ingatan natin ang buhay dito. Because once a man died, sabi ng Hebrew, once a man died, after that is what? Judgment. Hebrews chapter 9:27. Okay? Kaya mag-ingat tayo. May judgment kagad. Kaya wag natin, kaya nga yung preaching ko nung nakaraan tungkol sa a visit in the dark side Di ba sabi ko sa inyo, walang patay na bumabalik. Sapagkat kapag ang isang tao ay namatay, siya ay siguradong hinukuman na. It's either langit siya o impyerno na siya. Never na makakabalik siya sa lupa because walang pwedeng makatawid from the death realm pabalik dito sa mundo ito. Okay, naunawaan niyo sa preaching ko ng mga nakarang buwan. Okay, last November 1st. Now today, we're going to talk about this thing. There's no way kapag ang isang tao ay namatay, no one can escape death. No one. No one can even avoid death. But there is one thing that we can do before death. And that is be ready kung ano ang dapat mong gawin bago mo harapin ang kamatayan. Ang matalinong tao, pinaghandaan. Huwag mong paghahandaan, maaring matalino ka pagka pinaghandaan mo yung iyong kabaong, yung damo, yung meron ka ng death insurance and everything, no life insurance. Oo, pero hanggang mundo lang yun. Ang kinakailangan mo magkaroon ng insurance is eternal life insurance. Yan ang dapat mong unawain. Sapagkat kung ang insurance mo hanggang life insurance lang, death insurance lang, tapos kang bata ka, ang masaya lang dito yung mga iiwanan mo, ikaw. Alright? Kaya ngayong umagang ito, pag-uusapan natin ngayon, living life wisely in 2013. Ang sasabihin ko ngayon sa inyo, maganda, dalawang bagay ito. You can live life good here
preparing your life sa after this life. Naalala ninyo, sabi ko, we are sojourners, ang galing ng Panginoon. Bakit? Habang tayo ay naglalakbay, nag-enjoy tayo. Naalala niyo yung preaching ko last week? Diba? Yun ang kagandahan ng Lord. At yun ang pag-usapan natin dito. How can we enjoy our travel going to our destination? Na masaya ka, pero alam mo yung ginagawa mo ay tama, you're living life wisely para marating natin yung pinaghahandaan natin sa buhay nito. Handala kayo? Sabi po ni ng Old Testament, ito po yung makikita, ito po ang aking sa Numbers chapter 23. Ito po ang sabi ng Biblia, mga bilang 23 talatang 10 or verse 10. Sabi po, ang salita po rito ay walang iba kundi si Propeta Balaam. At hintayin niyo yan. Maganda itong preaching ko na ito. May inihanda akong preaching tungkol dito sa verse na ito. Next week, maganda itong preaching ko na ito. It's about blessing and curses. Iandaan niyo yung sarili niyo sapagkat makikita ninyo na isang tao na bless, mahirap makapasok ang curse. Next week yun. Okay? Next week yun. Kaya matindi yung, yung preaching na yan. Pero this time, tingnan muna natin yung second, yung second part ng aking preaching, living life wisely in 2013. Now, sabi po ni Propeta Balaam ay ganito, who can count the dust of Jacob or number 1/4 of Israel? Let me die the death of the righteous. Let my end be like his. Nakita po natin dito, nagsalita po rito si Propeta Balaam, at ang sabi niya rito, ang desire niya is to become, to die with the way the righteous die. Nakita po ninyo, meaning to say, ang desire ni Propeta Balaam dito, kung mamamatay man ako, I want to die the righteous way. The death of the righteous. So meron pa ng the unrighteous death and the righteous death. Okay? So, sabi ni Balaam, my desire, if I die, I want to die the righteous way. Okay? The death of the righteous. So, makinig po kayo rito, mga taga-Lord of the Harvest. Okay? Dapat maging pareho ang prayer ng bawat isa sa atin dito. If you will die, sabi ko nga, we don't know what holds before us is 2030. Pero ang matalinong tao, okay, ay nag-uumpisa na niyang lakarin, yung dapat lakarin, inaayos na niya yung tamang aksyon araw-araw ng kanyang buhay. Okay? Para ang kanyang sarili ay may paghandaan niya sa panahon. Sabi ko nga po kanina, no one can avoid death. Pero dalawa lang ang bagay. I've been, in my 22 years in the ministry as a senior pastor in Lord of the Harvest, I have been in the bed na I've seen people who die several times. Deathbed ng mga taong pinag-pray ko, and after that, sila po ay namatay. I have been there. Nakita ko po sila lahat. At nakita ko po ang dalawang uri ng tao. Isang taong namatay ng righteous at isang taong namatay ng walang Kristo. And I will tell you, there's a very big difference between the death of the righteous and the death of the unrighteous. Some people who died, na nakita kong naglingkod sa Panginoon, alam po ninyo, namatay po sila ng peacefully. Okay? Namatay sila na para bagang isa silang dugo ang mandirigma. Na para bagang ayaw tayo. No regrets. Pero nakita ko po yung mga tao na kamag-anak ng mga kapatiran natin na pinag-pray ko na pagkatapos ng kamatayan po nila, para bagang ang dami-dami nilang mga bagay na gusto pang gawin na hindi nila nagawa. So many things undone. Things that has been unsaid. Things that is unfinished. Sana pala ganito, sana pala ganito, sana ganito. Alala niyo, sabi ko sa preaching ko last week, ang impyerno ay punong-puno ng mga taong nagsasalita ng sana pala. Sana. At mga kapatid ko, ito ang gusto ko maunawaan natin. If you want to live wise, okay, you must try to abide your life according to these mga principles.
Okay, these are 5 principles. Kung last week nag-preach ako ng expository preaching, this week, I'll be preaching in a topical way of preaching. Very topical. Kasi po ito pong isi-share ko po sa inyo ay hinalaw ko, okay, sa isang libro na nabasa ko. Okay, and sabi ko, wow, maganda ito. Maganda ko i-share ito sa aking mga kapatid sa Lord of the Harvest. So, ito po ay aking binuo, okay? At kinumpile ko yung mga important points para pakinabangan ng mga taga-Lord of the Harvest. Okay? So, ngayon po umagang ito, sabi po ni Balaam, itong prayer ko, that let me die the day of the righteous, and let me end be like his, kagaya po ng kamatayan daw ni Jacob, na kanyang patriarch, na kanilang talagang pinanggalingan ang lahi ng Israel. So, gusto ko maunawaan po natin that there, in the book that I read, pamagat po nun is the 5 things that you must discover before you die. Ang ginawa po nitong, ito po ay si John Izzo. Siya po ay, hindi po Izzo, Izzo. Wala lang N, double Z. John Izzo, siya po ay gumawa ng book nito. Ang ginawa po, dati po siyang pastor. He started his, kagaya ko, he started his ministry at the early age of, in his 20s. Okay? At ang ginawa po niya ay, siya po ay, namatay po ang kanya kasing tatay at a very young age. Kaya at that time, nagkaroon siya ng interest na alamin yung tungkol sa kamatayan at pagiging buhay. Inaina niya na ano ba yung relasyon ng magandang buhay at isang magandang matuwid na kamatayan. So yun na naging passion niya. So ginawa po niya, pagkatapos po niya magpastor, huminto po siya, naging speaker po siya sa iba't ibang mga lugar. Ang ginawa po niya, he sent out, nagkaroon po siya ng parang survey. Ang ginawa po niya, he sent out 15,000 letters sa iba't ibang mga tao all over America. At ang ginawa po niya doon, ang tanong po doon na hiningi niyang survey na yon, sino yung tao na nakita mong nagkaroon ng impact sa buhay mo at nabuhay ng may impact, no, ng wise dito sa mundong ito, nakilala mo. So, ang ginawa nung out of 15,000 na kanyang mga letter na sinend out, sumagot po mga 5,000. Okay? At yung mga 5,000 na yon, together with another 2 researcher, sila po ay inalis po nila yung yung mga sagot ng kanilang mga survey. At pagkatapos po nun, they came out na ito yung top 5 na nakita nilang sagot ng mga tao na nagkaroon ng impact sa buhay nila. Yung buhay ng taong yun ang sinulat nila, and at the same time, ito yung paulit-ulit na narinig nila itong 5 bagay na ito, na ito pala yung tawag dito na top 5 na dapat na maunawaan ng mga tao in order for them to live wisely and at the same time to be able to prepare for their life after this life. Kaya ganda nitong na to, no? Kaya ngayong umagang ito, I pray ng lahat ng mga taga-Lord of the Harvest, okay? When we meet our Maker, we will meet Him in a peaceful way. Nawa, pagka nandun na tayo sa deathbed, masasabi natin sa ating mga sarili na I have fight the good fight of faith. Okay? Sapagkat ang mundong ito, mga kapatid ko, sabi ko nga po sa inyo, sa buhay natin ito, life is very short. And out of these 15,000 letters, ito po ay pinadala po niya rito mga taong barbero, businessman, mga pastor, mga leaders, mga politician, at 5,000 returned, at ito po inayos nila, at ito po ay, kaya nagkaroon din po sila ng special nito sa television sa Amerika about this survey. At sabi ng salita ng Diyos, talagang ito po ay consistent din, sabi ni John Izzo. Kaya pag-uusapan po natin, halawin natin ang salita ng Diyos. At gusto ko, habang inaaral natin ngayon ito ngayong umaga, titingnan natin ang ating mga sarili. We're going to evaluate ourselves, at ang isang matalinong Kristiyano, siya yung Kristiyanong nag-iingat sa kanyang mga bagay na ginagawa. So this time,
Last week, pinag-usapan natin, what are the things that you need to avoid or the don'ts? This time, these are the do's or the things that we need to, how to act. Okay? Mga action na dapat natin gawin para tayo ay mamuhay ng wise sa mundo nito. Handa na po ba kayo? Okay? The first one, okay? Is what? The death of the righteous, no? Ito na yan. First one is, one of the 5 principle is this. Be true to yourself. That's number 1. Be true to yourself. Ano yung be true to yourself? Nako, siguro dito masyadong hindi ko yata maintindihan itong Dapat daw maging totoo tayo sa ating mga sarili. Ano yung pagiging totoo sa ating mga sarili? Alam po ninyo, sa totoo lang, marami tayong misunderstanding tungkol sa buhay dito sa mundong ito. Lalo na yung gustong maglingkod sa Panginoon. We always thought na maglingkod sa Panginoon is about sacrifice, death, sweat, and talagang lahat, everything na talaga mahirap. Kaya marami tuloy ayaw maglingkod sa Panginoon. Ang ginagawa natin, gusto natin na para bagang tayo ay ang paglilingkod sa Panginoon ay para bagang isang bagay na krus na iyong papasanin hanggang iyong kamatayan. Pero anong sabi ng salita ng Diyos? Anong promise? Tingnan po ninyo. I will give you three things na sinabi ng Biblia. Sabi ng Biblia, sabi doon that I know the plans that I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. So makita po natin dito, sabi ni Yahweh, God has a plan for us. And His plan is so beautiful. Sabi ng Jeremiah chapter 29:11, that His plan is to prosper us. Ano pa ang sabi ng salita ng Diyos sa John chapter 10:10? I came that you might have life, an abundant life. It's not about prosper. It's all in. He talks about life and a very abundant one. Ang sabi din ng Biblia, malinaw po ang sabi ng salita ng Diyos na sa buhay natin ito, tayo daw po ay binigyan din ng Panginoon ng hindi ng magandang plano. Sabi ng Panginoon, nais lang tayo po ay magkaroon ng I'm doing this that your joy may be full. Ginawa daw po ng Panginoong Yesus sa mga bagay nito to make our life joyful. Okay? John 15:11, if you want to put that in your note. Okay? So, kung titingnan natin yung tatlong ito, God has a plan to prosper you. God wants to give you life, a very prosperous and abundant life. And the third one, God wants you to be joyful in this life. Now, putting these three together, yung sinasabi mo ngayon ng paglilingkod sa Panginoon is about, kasi nami-misunderstood natin yung, if you want to follow me, carry on your cross and follow me. Akala natin ang paglilingkod sa Panginoon is about, no. Okay? Magiging inconsistent ito. Kaya lang sinasabi ng Lord ni Jesus Christ na carry your cross. Because ang maglingkod din sa Panginoon, mga kapatid ko, is a responsibility. Okay? And that's the responsibility that you have to take. Yung carry on your cross, that's the responsibility na bibigay sa ng Panginoon. Pero, pakinggan niyo ito. Hindi ka basta binigyan ng Lord ng isang mabigat na bagay sa buhay mo, responsibilidad. Ang ginawa ng Panginoon sa iyo, bago niya ibigay yan, God gave you gifts. This is the reason why merong magaling sa computer at siya hindi marunong sa computer. Merong mas interesado sa paggawa ng mga sirang mga makina, mga sirang sa bahay, na yung iba hindi marunong doon. Ibig sabihin, God gave you talents, abilities. God gave you even spiritual gifts na iba naman yung spiritual gifts. Meron tayong iba't ibang varieties of gifts. Tama po ba? Kung titingnan niyo ito, hindi tayo basta binigyan ng Lord na ito, responsibilidad mo. No! Ang responsibility, mga kapatid ko, ay inaayon ng Diyos ayon sa ating kakayanan. Ang mahirap, ang akala natin, kinakailangan mas mahirap, mas maganda kasi yun ang paglilingkod. No! Masasabi ko, you need to be true to yourself. Magpakatotoo ka sa iyong sarili. Hindi mo pwedeng pilitin ang iyong sarili maging pastor kung makikita mong hindi ka talaga magiging pastor at wala kang gift maging pastor. Hindi mo pwedeng pilitin ang iyong sariling maging song leader kung ang boses mo ay pang-ushering. Hindi mo rin pwedeng
ikaw ay pang-maintenance talaga. Naintindihan niyo po yung sinasabi ko? Maging totoo ka. Be true to yourself. Sapagkat ang akala natin, matatagpuan natin ang plano, yung purpose ng Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ng by yung bagay na ma-achieve natin, yung gusto natin, kasi yun actually hindi yun ang gusto ng Panginoon sa'yo. Kaya ka nahihirapan, kaya ka nag-struggle, kasi pinipilit mo yung bagay na hindi naman yun ang plano sa'yo ng Panginoon. Pero ikaw magsasabi, yun ang plano siguro sa akin ng Panginoon. No. Do you want to know the plan of God? Be true to yourself. Saan mo umpisahan yan? Umpisahan mo muna, tingnan mo muna yung iyong ability. Tingnan mo muna ang iyong galing. Saan ka interesado? Saan ka mahusay? Saan ka competent? Ano yung mga ibinigay sa iyo ng Panginoon na mga kakayanan dyan? Kaya ka nilagyan ng Lord ng kakayanan na ganyan kasi dyan niya inilagay yung plano niya sa buhay mo. Hindi niyo ba nakikita? Ito mahirap eh. Maraming mga Kristiyano ang hindi nila nare-realize na yung galing o yung natural na husay niya, yung mga gifts na meron siya, na wala naman ng iba, yun ang dahilan kung bakit doon iugnay ng Diyos yung plano niya sa buhay mo. Doon iugnay ng Diyos. Hindi ka binigyan ng Diyos ng galing sa pagtugtog. Tapos yan ay gagamitin mo lang sa maintenance. Tama po ba yung sinasabi ko? No. Dahil magaling ka tumugtog, saan mo gagawin saan mo hanapin yung pagpapagamit mo sa Panginoon? Di sa music ministry. Ang sinasabi ko lamang po dito, ganito. Okay? Hindi naman lahat marunong tumugtog. Tama po ba? Pero meron kang bagay, may inilagay ang Diyos na abilidad, na talento, galing, even spiritual gifts. We are gifted. Every one ng tao dito sa loob ng church na ito, you are gifted. Huwag kong paniwalaan yung sinasabi ng Diablo na wala ang gifts. No. Everyone is gifted. But the first thing that you need to do is to discover that gifts. Ano yung madalas na sinasabi sa iyo ng tao pag uy, ang galing mo sa ganito, uy, mahusay yung memory mo. Uy, ano ka, ang masakit sa atin, mas binibigyan natin ng buwang sa buhay natin yung criticism sa buhay natin, di ba? Kung may kinikriticize sa'yo, yun ang binibigyan mo ng puwang. Yun ang doon ka nagpapa-apekto. Tingnan mo yung mga bagay na magaling ka. Saan ka mahusay, saan ka interesado, saan ka, anong po ninyo, saan ka magiging competent, saan ka masaya. Anong po ninyo, I will tell you, you are looking at a very happy person. Kaya nagtatanong sila sa tagal nito, sa haba ng biyahean and everything, Pastor, hindi ka ba nalungkot sa mga bagay? Minsan biyahe ka ng malayo or pagod ka o minsan wala kang tulog o ano, hindi ka ba naapektuhan? Kasi alam po ninyo kung bakit. I love what I'm doing. I'm happy. Kaya nga po sabi ko sa inyo, na naalala niyo yung preaching ko noon na kahit siguro ako itawagin ng Panginoon as a computer engineer, hindi magiging masaya ang buhay ko. Nung inuuhan ko ang full-time ministry, maliit pa lamang ang church natin noon, nagbigay sa akin ng palaga. Okay? Hindi ko nag-puriyo po ang Panginoon doon. Hindi ko po nilintana yung kakayanan ng church na suportahan ako. Hindi po inalintana yun kasi nung inuuhan ko yun, kay si Sister Loy lang nung umpisa medyo parang binagsakan siya ng lakit lupa. Kasi sinabi ko, inuuhan ko na yung ministry. Sabi ni Sister Loy, yes. And she can testify to you na talaga pong nung pagka-embrace ko nung kitang-kita niya talagang I love what I'm doing. Even now. And gusto ko pong unawaan po din ng mga kapatid ko, if you want to serve the Lord, hanapin mo ito doon sa interesado. Mag-i-struggle ka lamang kapag ka pinipilit ng isang bagay na maabot na hindi ito para sa iyo. Okay? Kung saan ka mahusay, kung saan ka magaling, saan mo magagamit ang mga gifts mo,
kung paano ka magiging masaya. Tandaan po ninyo, ang paglilingkod sa Panginoon na hindi naman talaga yun sa... Kaya ka nahihirapan kasi pipilitin mo yung isang bagay na hindi naman para sa iyo. Kaya ka nahihirapan. Pero kung mag-uumpisa ka sa bagay na masaya ka, competent ka, mailalabas mo lalo yung galing mo. Okay? Naku po, saan ka ba passionate? I think it's about time to ask yourself, saan ba passionate ako? What excites me? What motivates me? Saan ba ako, no? Sa pag-ipag-usap sa tao, kung magaling ka makipag-usap sa tao, encourager ka ba? Ganun po yun eh. I don't care kung bata ka pa, I don't care kung may edad ka na or nasa middle age ka. I don't care about it. Ang importante mga kapatid ko, start discovering your gifts because where your gift is, there your purpose is. Amen. Hindi ako gagawa ng gulong at ito ay ilalagay ko sa loob ng hood ng kotse. Kaya ginawa ang gulong may purpose. At ito ay para mailagay doon sa unahan at doon dalawa sa likuran. Para gumulong yung sasakyan. Hindi gagawa at poporma rin ang Diyos na kagaya mo nang hindi niya alam kung saan ang purpose mo. Malalaman mo, madidiscover mo yung purpose mo. Hanapin mo ang gifts mo. Amen. Doon mo At paano mo madidiscover yan? Again, be true to yourself. Be true to yourself. Aminin mo, hindi ka talaga para doon. At aminin mo, nandito talaga ang gusto ko. Gusto kasi natin minsan yung nasa limelight eh. Okay? Tandaan ninyo, si Pastor Monty nasa limelight nga, pero without those people working behind me. Without these people working doon sa PowerPoint. Without these people na nag-aayos sa akin ng sound system. Okay? At ako lang nandito. Hindi magiging magandang representation or presentation ng aking preaching sa inyo. There should be people working behind someone. Okay? Sabi nga, with a good movie comes a good director. Direct ba nakikita pagka nandoon? No, kita yung bida. Pero ang director wala. But he is the mover. He is the director, directing the acting, the action of the movie. At alam po niyo mga kapatid ko, maybe you are someone nagagawa ng mga props, someone working behind. At alam po niyo mga kapatid ko, yan ay ginagawa ng Panginoon. At mas lalo nyo mailalabas ang galing mo dyan. Mas lalo ninyo maano. At alam po ninyo, pagka ikaw ay humarap sa ating Panginoon, masasabi mo, wow, naging masaya ako sa paglilingkod ko sa Panginoon. Naging masaya. Hindi yung parang, nung pag humarap ka sa Panginoon, sabihin mo, Lord, ang hirap naman ang ipinagawa sa akin, nung nandun sa mabuti na lang, nakasurvive ako. Sabihin sa'yo ng Panginoon, hindi yan ang aking mission kasi sa iyo, pinilit mo lang, kaya ayan, nag-struggle ka pa. Dapat, ang ganito, ang masaya ka dapat eh. Imagine, sabi ko sa iyo, I have a plan. Sabi nga sa Jeremiah, di ba? I have my plans for you. Plans to what? To prosper you and not to harm you. Eh Lord, puro mga harm yung ginawa nangyari sa akin. Eh, yun nangyari. Ayaw mo hanapin ang aking plano sa buhay mo. Ay, tandaan po ninyo mga kapatid ko, yes, mahirap maglingkod sa Panginoon, pero kaya what keeps you going is because you love what you're doing. Amen. Na kahit mayroong mga bagay na haharapin kang pangit sa buhay mo, magpapatuloy ka pa rin because you're competent. You're designed to do it. Yun ay para sa'yo. Kaya magpapatuloy ka. Ang gagawin mo lamang ay humingi ng kalakasan mula sa Panginoon, and God will surely give you the strength that you need. Amen. Kaya ka nag-struggle minsan, umayaw ka, maybe because where you are is not the place God wants you to be. Start to look for your gifts, because where your gift is, there the plan of God lies. Hindi po ba? So the first thing na dapat natin, if you want to live wisely, okay, is to be true to yourself.
It's time to ask yourself about saan ba ako mahusay at magaling. Amen? The second thing, leave no regrets. Okay? Leave no regrets. Sabi ko nga kanina, ang earth ay punong-puno ng taong, yung mga mamamatay na, punong-puno ng mga taong, lako, I wish I have done this, I wish I have done that, I wish I have said that. Okay? But today, mga kapatid ko, dapat nating ilagay sa puso natin at isipan that in order to live life wisely in 2013, you have to leave no regrets. Anong ibig ko sabihin dito? Kinakailangan kung may mga bagay kang gusto mong gawin o pinagagawa sa'yo ng Panginoon, gawin mo. Isang bagay, mga kapatid ko, ang nakakalungkot sa buhay ni Moses. The saddest moment of Moses is when he was dying, looking over the promised land. He died. God's plan for his life unfulfilled. It was the saddest time for Moses. Alam po ninyo, what kept him, hindi pumigil sa kanya para siya ay hindi makapasok doon sa promised land. Alam po ninyo, kagaya ng mga ginagawang nangyayari sa buhay natin, bakit ayaw mong gawin ang mga bagay na pinagagawa sa'yo ng Panginoon? Fear. Fear to attempt. The feel of failure. The feel of disappointment. The fear of defeat. That's the reason why, kung meron kang ganun, if you will allow fear to control you, to take over you, sasabihin mo sa iyo, kapatid ko, masasabi mo sa iyong sarili isang araw, sana pala nasabi ko, sana pala napagamit ako, sana pala ginawa ko. I'm sure marami sa atin dito, we are afraid to be disappointed, afraid to fail. Pero alam po ninyo, mga kapatid ko, ako para sa akin ako tatanungin ninyo, it's okay to fail than to fail. Naintindihan po ninyo? Mas okay sa akin yun. Hindi baling nape-fail ako. Alam po niyo kung bakit? At least may natututunan ako sa mga failure ko. It makes me more wise. Kasi you learn many things sa mga failures mo. Kaysa naman, you kept that fear holding you back. And you never even attempted na gawin yung bagay niyo kasi natatakot ka. Kagaya ni Moses. Sa kanya ipinangako na madadalhin niya ang Israelita sa lupang pangako. Pero what holds him back is fear. Natakot siya sa mga higante. Nagkaroon siya ng tinatawag na grasshopper mentality. Ano sabi ng 10? We are like grasshopper compared to our enemies. Yung grasshopper mentality na yun kept him from what? From living a successful and victorious life. Mga anak ng Diyos, that's the saddest part sa buhay ni Moses. He was the greatest leader of Israel. And yet, meron siyang dumating siya sa buhay na sana pala nagawa ko. Sana pala. Gusto ko maunawaan natin, mga kapatid ko, we must not allow this thing to happen. There are two kinds of failure. Alam po ba ninyo yun? There are two kinds of failures. The first one, fail to make it. And the second one, failure to do it. Okay? At least doon ako mas gusto ko yung fail to make it. I mean, hindi ka naging successful doon sa first attempt mo, second attempt mo, third attempt mo. Masakit yun. But you will just feel the pain momentarily. Pero kung babalikan mo at mag-i-evaluate mo yung sarili sa failure mo na yan, may isip mo, natadagdagan yung talino mo, tsaka yung idea mo tungkol doon sa ginagawa mo. Alam mo niyo? Kaya nababawasan mo ngayon yung mga areas na magiging kapalpakan o mga probability kapag nag-attempt ka uli. Kaya nga, di ba may kasabihan, try and try until you succeed. That's the reason why you will succeed later on. A person who try many times will
surely be successful. He will succeed. Sapagkat habang nagtatry siya, habang iniindor niya yung pain momentarily, pero nagpapatuloy siya, siya ay gumagaling at gumagaling, nagiging wise. At later on, we will achieve it. Sasabihin ko po sa inyo yan. But to the second kind of failure to do it, that person will remain there hanggang siya'y mamatay. Just like Moses. Ano ko yung sinasabi ko? If you want to live life wise sa 2030, live no regrets. If the Lord is telling you to do it, at sinasabi mo, Lord, I think I cannot do it, do it anyway. Papanbaka ko, Lord. Mapapahiya ako, Lord. So be it. Sinabi ng Panginoon, gawin mo eh. Okay? Again, ang sasabihin ko po sa inyo ganito. Yes, that will, failure can be painful momentarily. You can, painful, kasi minsan may mga tao, criticize ka. Alam mo ba ninyo, nung kinuha natin yung church natin sa, for first time, 20 years ago, wala pa pong nag-a-attend na ganung mga Pilipino. God gave me the vision na kumuha ng property, land at saka building. Dahil lumalaki yung Lord of the Harvest Main Church noon. At alam po ninyo, I prayed, sinabi ko sa mga leader ko noon, I challenged them, at alam po ninyo, I started to what? To talk with the Japanese group para mag-ianan tayo ng loan. Tapos nag-apply na po kami ng bangko. Isang unang attempt, failure. Denied. Tapos sabi ng ibang mga leader, talagang pastor, di nakalooban ng Panginoon. Kasi imagine, 85% ng member natin, puro overstay, hindi yata kalooban ng Panginoon. Tapos may mga nagsasalita sa amin ganyan, hindi kalooban ng Panginoon. That was 20 years ago. Sabi ko, hindi, ano ng Panginoon yan? Sinabi sa akin ng Lord, nag-attend na naman kami ng ibang bangko. Denied na naman after 2 weeks. Kasi after 2 weeks, evaluation nila, 2 weeks ng 2 weeks eh. Nag-attend na naman ng ibang bangko. Denied na naman. Alam po ninyo, sabi ng mga ibang mga leader ko, Dana, pastor, huwag na natin tuloy yan. Okay? No, I still pray. Alam po ninyo, after 1 week nung denial ng pangatlong bangko, tumawag sa akin yung may-ari ng bahay, yung lugar, nung bibili natin. Mismong yung may-ari. Ano sabi niya gano'n? Ewan ko ba kung bakit ilang araw na ikaw ang inalagay nakalagay sa utak ko. Tinawagan kita ngayon, pumunta ka dahil punta tayo doon sa kaibigan kong bangko. Alam po ba niyo mga kapatid ko, nung araw na yun pumunta po ako, nagbihis na po agad ako. Alam na Sister Loin yan. Okay? Tinawagan ko po yung hapon na gagamitin natin para makapag-loan. And that day, God gave me the unexpected. Amen? Kita po ninyo, siguro kung nakinig agad ako dun sa mga sabi-sabi. Now, do not be afraid sa mga criticism. Amen. I was criticized many times. But God proved them wrong. Just as long as you know that what you're doing is righteous before God. Okay? Live no regrets. Si Paul, mga kapatid ko, he needs to, kinakailangan po niyang mag-defect sa isang malaking Jewish religious community. Dahil siya po ay kinikilala. He was a Pharisee. Siya po ay talagang isang kilalang Pharisee. Okay? At siya po ay kilalang number 1 na estudyante ni Gamaliel. One of the best member ng Sanhedrin o Senado ng panahon na yun. So, he was a respected Pharisee. This Paul is. What Paul was. At alam po ninyo ang nangyari? Kinakailangan niya mag-defect doon. At marami siyang nakalaban. Pero kinakailangan niya mag-defect doon. Because, alam po ninyo mga kapatid ko, kung hindi niya gagawin yun, okay, he might have a regret na nakilala niya ang Panginoong Jesucristo. So, inanin na yun. At nung nagpagamit siya sa Panginoon, siya po ay lumangoy against the opinion ng mga Kristiyano ng mga panahon na yun na sabi, ang mga hintil ay hindi nararapat maging makasama sa pamilya ng Diyos.
Hindi sila wala silang karapatan magkaroon ng kaligtasan. Pero si Paul po, mga kapatid ko, he stood his ground. Nasabi niya, no, wala na ngayong hintil, wala nang Griego, wala nang mga Hudyo, wala nang babae, wala nang lalaki sa mata ng Diyos. Ang lahat ay may kaligtasan na. Amen. Nakipagdebate siya sa mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. At alam po ninyo, nung siya po ay mamamatay na, kinausap niya ang kanyang protege, yung kanyang alaga, yung kanyang anak-anakan sa pananampalataya, si Timothy. At ito po ang sabi niya. Philippians 3:13-14. Sabi niya kay Timothy ganito. Forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press towards the goal for the prize of the upward call. Sabi po niya sa mga Philippians Christian. Mamaya po yung kay Timothy sabi. Goal in Christ Jesus. Sabi niya gano'n, ginagawa ko lahat ng mga pwede kong gawin for the glory of God. Sabi po niya, kaya ito po yung sinabi ko kanina, 2 Timothy 4, chapter 5 and 8. Ang 2 Timothy po, alalahanin niyo ito. Ang context nito mga kapatid ko, ilang oras na lang papatayin na si Timothy rito. Okay? Mga oras na lang ang dumadalo, sinulat po niya 2 Timothy. Okay? Malapit na po siyang patayin dito. Pero tingnan po ninyo, ang sabi niya kay Timothy, sa kanyang anak sa pananampalataya. Timothy, I am already being poured as a drink offering. Drink offering yun. Binubuhos na, ubusin lahat yan, kinakain ubos. Yung drink offering po, pagka meron pong isang vessel, lalagyan na ng drink offering yan, pag i-offer siya sa Panginoong Diyos, lahat yan, walang matitira. Sabi niya gano'n, Timothy, ang buhay ko'y parang inuubos na ngayon. Ibig sabihin, malapit na siyang mamatay, ibig sabihin niya. And the time of my departure is at hand. Verse 7. I have fought the good fight of faith. I have finished the race. I have kept the faith. Isn't this a word of a man without regret? Hindi naman niya. This is a word of a man. This is a word of a dying man without any regret. Hindi siya nagsisisi, sabi niya, oh, I have fight a good fight. It's a good fight. Oh, it was a good fight. Para sa isang taong ginawa kanyang pinagagawa sa kanya ng Panginoon, yung kung ano man yung conviction sa kanya, hindi din. Maaaring may mga failure, maaaring may mga disappointment, pero sa bandang huli nung mamamatay na siya, ano sabi niya kay Timothy? Timothy, it was a good fight. It was a good fight. Sabi niya gano'n. And then, sabi niya sa verse 8, ano sabi niya? Finally, there is laid up for me a crown of righteousness. Nakita niyo yung sinasabi ko sa inyo, someone who lived a life wisely. Sabi niya, oh, this is it. This is my goal. This is what I'm looking for. This is what I'm striving for nung habang nandito ako sa mundo. The reason why I'm doing everything is because of this crown of righteousness beholding me, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day. And not to me only, but also to all who love His appearing. Timothy was assured by Paul na ito ay hindi lang para sa kanya, but to all people who will fight the good fight of it, to all people who will live no regrets. Kaya kung may pinagagawa sa inyo ang Panginoon, mga kapatid ko, if you think God is speaking to your life and you keep on resisting it, maybe ikaw lang nakakaalam kung ano. Maaari iba sa'yo, sinasabi ng Panginoon sa'yo, gawin mo to. O, isuko mo ito para sa akin. O, gawin mo ito para sa akin. I don't know kung ano yung pinagagawa sa'yo ng Panginoon. Iba-iba yung mga bagay na sinasabi sa atin ng Panginoon. Si Paul, alam niya kung ano yung dapat ipagawa sa kanya ng Panginoon. Na maraming mga tao nag-criticize sa kanya. Siya ay pinahirapan ng ilang beses. Nandiyan, pinagbabato siya. Nandiyan yung mga tao ay hinahanap siya para patayin. Maraming mga bagay. But along those kanyang mga adventures and misadventures, sa kanyang pag-missionary work,
mga kapatid ko, sa bandang huli, makikita po ninyo ang kanyang mga salita. Sabi niya lang, "You know what, Timothy? I have finished the race. I have finished. I remember Jesus Christ when He died, sabi niya nun, it is finished. Sabi niya gano'n, mission accomplished. My friends, wala tayo ibang titing ng mga tao sa Biblia na dapat nating, sabi ko madalas na i-emulate natin, gagayahin natin sa buhay. If you want to live life wisely, that you have to live no regrets. Nakakalungkot, sabi ko nga po sa inyo, yung mamamatay ka. Tapos sinabi mo, ni isa man lang wala ako nadala sa kanya. Ni isa man lang wala ako na-challenge sa kanya. Ni ito man lang bagay na ito nag-give sa akin ng Panginoon. Hindi ko man lang ito nagamit para sa kanya. God gave me so many chances. Very many chances. Hallelujah. I spent so many times sa buhay ko wasting sa mga bagay na walang katuturan at hindi ko pakikinabangan ngayon pagkatapos. If you want to live life wisely, this is it. Live no regrets. Even if you fail miserably, don't be afraid. Amen. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot sa failure. Huwag niyong hayaan ang takot ang bumigay sa inyo. Hindi po niyo ang anak ng Diyos. The third one. Okay? Learn to love more. This 2013, okay? We must, kung ikaw ay mapagmahal na tao, love more. Okay? I think this is very elementary. Madali lang yan. Kung hindi ka marunong magmahal, love more. At kung ikaw'y mapagmahal, love more. Okay? Alam natin yan. Kung marunong kang magpatawad at yung iba hindi mo kayang patawarin, patawarin mo na hindi mo kayang patawarin. Kung may mga tao kang pinipili para iyong maging abutin mo, maging matawagan mo namimili ka, aba, this time, pilitin mo yung sarili, turuan mo yung sarili, I need to love more. At sabi po ng salita ng Diyos, 1 John 7, kinakanta pa natin, kinanta natin kanina, Beloved, let us love one another, for God is of love. God is love, sabi gano'n. Philippians 4:8. God is love daw. Ang Diyos daw ay pag-ibig. Kung ang Diyos daw ay pag-ibig, okay? At sinasabi mo, si Kristo ay nasa aking puso, then you have the love. Then, kung totoong si Kristo ang naghahari sa iyong buhay, yung mga taong minsan ay ayaw mo, o hindi mo ka-vibes, o hindi mo type, may ganun, di po ba? Tao tayo eh. Tao lang talaga tayo, meron tayong ganun. Okay? And alam po ninyo, all you need to do is pairalin nyo, Lord, ikaw po ang maghahari sa buhay ko para yung taong ito malove ko na. Because this year, I want to live life wisely. I want to love more. Okay? Kaya, I need to learn to love the unlovable. Eh kasi, Pastor, kaya hindi ko siya malove, ang ingay-ingay niya. Ang kulit-kulit niya. Pastor, ang tahimik niya. Alam mo, ang ganun ang sasabi, kung ano. Pero kahit paanong sabihin mo, okay? Kahit paanong sabihin mo, hindi na magiging dahilan ngayon. Kasi you want to live life wisely. You can say all the complaints you want. Pero, kasi, ito na yung pagkakataon na sana na ipakita mo yung ano na yan, yung heart mo na yan sa kanila. Na ipakita mo. Life is short. Amen? Gusto mo ba mabuhay ng maraming kaaway o may kasamaan ng loob o maliit ang mundo? Tama po ba? Gusto mo ba ang tao iniiwasan ka? Hello? Napakasarap yata na lahat ng mga tao pagka nakita ka na, yay! Nandiyan na yay! Yay! Hindi pagka nandiyan ka na. Diba? O diba? Parang
may dumaang multo na tahimik silang lahat. Tapos parang wala na, down na uli yung mga, kanina, saya sila nagkwekwentuhan. Nung dumating ka, parang, ay, nandyan na si KJ, ay, nandyan na si KJ, nandyan na, yan. Okay? Ay, sarap na kapag ka nandyan ka. Ay, naku, laan mo silang sumaya. Yan po yan mga anak ng Diyos. Love more. Amen? Pakisabi mo yan sa katabi mo. Yung takap na yan, importante. Sabi mo, love more. Pang-apat. Ako, sobra naman. Parang walang nagkakausap mo. Pakilan mo na yan. Okay, pang-apat. Bilisan niyo, may pang-apat. May pang-apat na ba yan? Nagkamadali ako eh. Next. Live the moment. Sabi nila, you have to live the moment. You know why? Itong pang-apat nito, importante. And this is how I live. Okay, this is how I live. Just last week, may lumapit sa akin isa sa mga leader natin, core leader natin. Sabi niya, Pastor, anong pinili namin gano'n? Natutuwa kami kasi pagka nasa karaoke kayo, singer na singer ang dating ninyo. Pagka nasa bulingan kayo, parang bowler na bowler. Sabi mo na, hindi, I'm just enjoying the moment. Just enjoying the moment. Kasi tingnan po niya mga kapatid ko. Marami sa atin dito, okay, ang namang problema sa ganitong bagay na hindi natin ma-enjoy yung present moment na meron tayo ngayon. Tandaanin nyo, yung pong sa kina John Izo, yung kanyang book niya, yung book po niya, alam po niya, sabi niya gano'n, sa mata daw po ng isang bata, ang 60 years old, pakinggan niyo to, sa mata ng isang bata, ang 60 anyos, para baga, ay napakatagal pa para ako makarating to, 60 anyos, 10 years old pa lang ako. Pero sa mata ng 60 anyos na 60 years old, yung kanyang pagiging bata hanggang sa edad yan, parang atuyuma, parang instant lang tumanda na ako ng ganito. Tanungin nyo mga 50 at saka 60. Pagkasabihin, parang ang bilis ng panahon. Tanungin nyo sila sasabihin, ang bilis ng panahon. Pero sa mga bata, parang, tagal pa noon, 60. Naalala ko noon eh. Ang tagal pa noon. 50 years old. Naku, matanda na yun. 50 years old. Ako nasa 20s. Ngayon mag-50 na ako. Bata pa 50 years old. Pero alam po ninyo, parang kung kailan lang, okay? Ang nakikita ko sa salamin na isang batang makinis pa ang mukha. Pero ngayon, tingin gigising ako sa umaga. Pagkat ang nakikita ko sa salamin eh, puro pinigis na. Ang bilis ng panahon. Now, listen to me. Bakit hindi ngayon ako mabuti? Bakit hindi ako mabuti? Kinakailangan nyo matutunan to enjoy the moment. You live the moment. Ito ang pang-apat na importante. If you want to live happy and wisely in this life, you have to live the moment. Ano ibig sabihin dito? To illustrate this, alam niyo ito yung kasabihan yung seize the day. Seize the day. No? Parang catch the day, yun yan eh. No? You know, you catch the day. Okay? Yung pong word na yan came from a Latin word, ano po, carpe diem. Ang carpe diem, mga kapatid ko, diem is the day, carpe, okay, yung carpe na word na yan, mga kapatid ko, kinukuha ko lang yung pinaka-etymology in the history of the word, you have to seize the day. Yeah, yan ang kasabihan, di ba? Ang yung carpe, meaning to say, hindi lang po hindi to seize, hindi yung hulihin, kundi to pluck it. Alam niyo yung pluck, yung halimbawa, meron kayo nakitang bulaklak, she loves me, she loves me. You're plucking it. Pluck. Okay? Or like, kumukuha kayo ng mga tawag dito, ng mga puno, ng mga butas. Okay, sa puno. Now, listen to me. Kaya po ginamit ko na yung instead of yung ang totoong you pluck the day or seize the day, you pluck it. Sapagkat mayroon daw pong 4 na bagay tayong pwedeng gawin sa buhay natin. Pagka kukuha daw po tayo ng nasa isang puno ka ngayon, ng kunyari, puno ng
Sabihin natin, puno ka ng mangga. Mga Pilipino tayo, puno ng mangga. Okay? Now, you pluck the day. Or seize the day. You pluck the day. Ibig sabihin nun, meron kang pwedeng 4 na paraan na gagawin mo sa buhay mong ito. Ang unang paraan na pwede mong gawin, unang choice mo, pero isa lang ang dapat maging choice mo sa 4 na ito. Pero dito nagkakamaling maraming mga tao. They fall in the first 3 instead of the last one. The first one is, when you pluck a fruit ng mango, okay, maaring marami mga tao ganito. Siya ay nakatingin sa kanya ang isang matamis at dilaw na mangga. Okay? Pero ang iniisip niya ay yung manggang kinain niya kahapon. At maraming mga tao ang hindi ma-enjoy ang moments ng buhay niya sapagkat siya nabubuhay sa kanyang kahapon. Intindihan niyo? Hindi mo ma-appreciate ang maganda at matamis na manggang nandyan sa iyong harapan because you were thinking of the mango, how sweet it was before in my life. Kaya dumarating ka sa isang matamis na pagkakataon ng iyong buhay, hindi mo ma-appreciate ngayon ang nangyayari sa buhay mo. That's the first thing. Kaya nga sabi, you have to pluck. The second choice is you are staring sa isang matamis at dilaw na mangga. Okay? But you are thinking of the mangga for tomorrow. That's the reason why maraming mga tao ang maganda nangyayari sa buhay niya pero hindi niya ma-enjoy kasi she or he was so worried about tomorrow. Their mind is so preoccupied with things about tomorrow. Kaya hindi niya ma-enjoy ngayon ang kanyang buhay kasi isip ng isip, para yung mama, paano gaganito, paano mababayaran, paano kinakailangan, bigyan ako ni Sancho ng overtime, hindi. Maraming ganon. Paano na. Hindi mo tuloy mag-seize, ma-enjoy ang moment. You have to live the moment. Intindihan niyo ang sinasabi ko? Okay? I-enjoy mo kung ano yung nandiyan ngayon. Marami sa atin. Marami sa atin, naggagalit tayo dun sa bata. Yung 2-year-old, ang kulit-kulit, pastor. Hapon ako ng hapon, ganyan. Okay? Pero anong sasabihin ko sa'yo? Kumarap ka, ilang araw lang, makikita mo sumasakay na sa school bus niya. Kumarap ka uli, ilang araw lang, makikita mo graduate na ng high school yan. Kumarap ka uli, ilang araw lang, yan ay may buhay ng mag-isa. Masasabi sa'yo, live for a moment. Enjoy it. Ang tingnan mo yung maganda sa batang yun, maaaring napapagod ka sa kanya, mintok sa yung batang yan, pero yakapin mo at makita mo, ramdamin mo yung yakap na lang niya. Love you, mama. At yung bagay na yun, enjoy mo, sapagat yung araw na yun ay matatapos din pagkaya ng lumalimos. Live the moments, my friends. Let's go back to the third choice. Kanina, nakatingin ang maganda, iniisip mo yung kinain mo mangga kahapon. Ngayon, nakatingin ka sa isang matamis na mangga, nakatunghay sa yung mangga, pero ang iniisip mo, yung mangga kakainin mo bukas. Okay? Meron naman. May mga tao naman. Nandun nga sa araw na yon. Okay? Pero, instead na ang piliin niya, ay yung matamis na mangga, ang kinukuha niya, yung bubot at maasim pa. May mga taong sadyang parang galit sa mundo. Mga taong talagang ang gusto yata ay parang sumasama parante. Pagkakising pa lang sa umaga, ito na naman. Ay, ang taong nasa salamin matanda na. Ay, may puting buhok na. Ay, tumanda ako ng ganito na lang. Pagdating mo sa trabaho, lahat
kasama mo, kaaway mo, inaaway mo, wala kang bagay na sinasabing maganda, puro na lang pangit. That is the person picking the wrong mango. Kaya tingnan nyo, hindi niya ma-enjoy ang kanyang araw. But you know, if you choose to what? This is fourth one, the fourth one. You will not think of the mango you ate yesterday, or you are going to eat tomorrow. But rather, nandiyan kayo yung kakainin mo for the day. Ang pinili mo, mayroong matamis, may matamis na matamis, medyo matamis ng konti, medyo mabubot ng konti. Ang pipiliin mo. Gusto na mabuhay ako sa maasin na buhay sa araw nito. Always choose to be happy. Think of things na ano? Think of things na talagang positibo sa buhay ko ito. Kahit na yung satso ko, iinisin ako yung mga kasama ko, nandiyan mga alas ka sa akin, I will choose to be happy. I will just do my best. Magkakambaro ko, hindi ko papansin yung mga bagay na because I choose to be happy. Gusto ko maunawaan po ninyo mga anak ng Diyos. This is a person who knows how to enjoy and appreciate the moments. You have to live your day. Lumalampas yan, pero ano, habang ikaw ay naglalakad, na-enjoy mo, okay, ang iyong travel dito sa mundo. Na-enjoy mo. At pagdating sa panahon, na kayo matanda na masasabi mo, I have lived a full life. Na-enjoy ko lahat siya. Oo, may mga problema kasi kung if yung sabi ko nga po sa inyo, kaya nga, carpe diem, you have to pluck the day. Live for the moment. Okay? Kung nag-enjoy ka ngayon, enjoy it to the fullest. Huwag mo munang isipin yung gagawin mo bukas. Okay? Katulad ngayon. Ay, bukas, trabaho na yun. Bukas, isa na naman. Bukas pa yun! Mag-enjoy ka muna ngayon! Amen? Panglima. Mahaba pa sana, yan eh. Panglima. Alright? Sabi ko sa inyo eh, you have to live life the fullest eh. Last but not the least is give more than you take. You have to give more than you take. Ibig sabihin, kinakailangan mo ikaw ay matutong i-develop mo itong action na ito, yung ugali na ito. Kasi alam po ninyo mga kapatid ko, sabi nga ni John Izzo, sa lahat ng mga taong in-interview ko, I saw that the happiest people are the people who know how to give more than they take. People that are givers. People who are willing to sacrifice more than they are receiving. They are the happiest and they are the people na talaga namang masasabi niya, sabi niya gano'n na talagang mga taong mayroong peace and comfort sa kanilang buhay. Sila yung mga tao na nakita niya na talagang mababaw lang ang kaligayahan. Kunting bagay lang masaya na sila. These people knows how to give more than they receive. Alam po ba ninyo yung mga tao na always thinking about themselves? Ano yung parang, paano naman ako, paano pakikinabangan ko, pagka ginawa ko yan, ano yung sa akin dyan? Hindi na nyo? Okay? Pagka ganun ang mentality mo, maniwala kayo sa akin mga kapatid ko, you will end up sa buhay mo na ano, na hindi ka mapipli sa buhay mo kahit kailan. Nasa iyo na lahat, nabili mo na lahat, pero hindi ka pa rin masaya. Hindi ka magiging masaya sa buhay mo. You know why? Because you're focused sa sarili. You're always thinking what you can take, what you can take. And you will not be happy. The happiest people are the people who understand how to really give generously. They are the people, the happiest people. Kasi para sa kanila,
ano eh. Kaya nga makikita po niyo may mga taong mga pilantropo, they find what? They find happiness sa mga bagay na binibigay nila doon sa mga tao na nangyayon. Yes, so generous. Alam po ninyo mga kapatid, kung maunawaan ninyo ang key na ito, ang susi na ito, kapag ka natuto mong ibigay ang the best mo, yung madidiscover mo na mas marami pala ang nag-gain ng marunong magbigay ng totoo, ng todo, kaysa sa mga taong hindi marunong magbigay. No, listen, I'm not talking about money per se. You can give your money, yes. But no, I'm not talking about money. Hindi lang money. Maybe your commitment to God. Your best to God. Your talent to God. You're withholding it. Okay? Ang sabi ng Panginoon, I want you. Okay? Kaya sabi ni Propeta Isaiah, sabi niya, Lord, here I am. Use me. Ito, Panginoon. It's not about money all the time. All the importante yun, that's the thing that we need to give. Pero no, sometimes God needs us. Your time, your effort. Amen? Ano po yun ang hinahanap minsan sa atin o kadalasan sa atin ng Panginoon. At kung matututunan mo talagang itong prinsipyo na ito, to give more than you take, you will discover na mas marami kang magigain. Okay? Kaya nga po sabi ng Book of Luke, anong sabi dito ng ating Panginoong Jesucristo? Luke 6:38, listen to this. Jesus Christ is the one speaking here. Ano sabi niya ganon? Give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, running over, men shall give unto your bosom, for which the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. Kung ikaw ay mapagbigay ng marami, more measure will go back to you. Kung gaano yung measure ng iyong pagbibigay, yun din ang ibabalik sa iyo ng Panginoon. Kaya nga po sabi ko sa inyo, kung ikaw ay magiging maramot, sabi ng Diyos, konti lang din ang ma-receive mo. But if you know how to give generously, you will see that you will gain more than you ever. That's not my word. It is Jesus here. And it shall come back to you, good measure, pressed down. Madalas kong example dito ay walang iba kung hindi yung isang tabong tubig doon sa bomba ng tubig. Kung gusto niyo makakuha ng mag-umigib ng tubig sa atin, di ba uso yung yung poso na ano yung tawag doon? Yung pinapump lang. Okay? Manual. Ang gagawin mo dyan, yung bomba, di ba? Ang gagawin mo dyan, walang tubig pa yan, kahit bombahin mo yan, puro hangin lang lalabas. Pero magdala ka ng isang tabong tubig, pagka yun ang ibinuhos mo, bombahin mo ng bombahin, kaya kang bigyan kahit 4 na gram ng tubig. And this is what Jesus Christ was talking about. Give. And it shall be given back to you. At ano ibabalik sa'yo? Good measure. Press down. Shake it together. And running over. Running over. That is the secret, my friend. If you want to find that secret, to live life wisely, okay? Magugulat ka naman, at least masasabi mo, everything that I have, I've learned to give. Hindi mo masasabi yung bigay mo lahat. No. You start to have this generous heart. At alam po niyo mga kapatid, magugulat ka, mamamatay ka, na hindi ka nag-iisip kung ano yung maiiwan mo dito sa mundo. Hallelujah! Hindi mo isipin mo ano yung bagay na naiiwan mo dito sa mundo nito. Why? Because you know that you have used your effort, your time, and your money wisely. Tayo kong lahat ito. Hallelujah.
Listen, my friends, gusto ko pong maintindihan natin na sa mensaheng ito, sa mga naunawaan natin ngayong araw na ito, I pray na ito po ay maging guiding principle ng mga taga-Lord of the Harvest for this year, 2013, and the next year to come. These 5 important things na kailangan natin maunawaan sa ating buhay. These things are important sapagkat it will help us, this will help us to enjoy life while preparing wisely, hallelujah, to the inevitable. And that is alam po ninyo, wala na ibang pinakamasayang tao sa mundong ito kung hindi yung nag-e-enjoy ng buhay at nabubuhay na nasa biyaya ng Panginoon. Amen? Wala na pong ibang pinakamasaya dyan. Ayaw ng Diyos na nabubuhay ka rito na you're merely surviving. Ayaw ng Diyos na nabubuhay tayo dito sa mundong ito na para bagang you are struggling and you're just enduring it. I came that you might have life and life abundantly. I have a plan to prosper you and not to harm you. Sa oras na ito, mga kapatid ko, let's all close our eyes. Hallelujah. Today, we're going to give Him the glory. Panginoon, sa oras na ito, we thank you for the wisdom. We thank you, Father God, because we truly enjoyed and were so illumined by the power of your word. Panginoon, dalangin ko po na ang mga kapatid ko sa Lord of the Harvest ngayon, Ikaw, O Diyos, ay patuloy na manghawakan, Panginoon, sa buhay nila. Nakita ko, Panginoon, kita-kita ko sa kanila mga mata, Panginoon. Hallelujah. Nang iyong mga salita ay tumitimo, tumatagos. Hallelujah. Nihiling ko, O Diyos, simula ngayon, Panginoon, that they will be doer of the word and not hearers only. Kagaya ng sinabi ni James, that everyone should be the doers, should be doers of the word. Today, Lord God, thank you for teaching us this principle. That today, from this moment on, we will be true to ourselves. We will leave no regrets in our lives. We will learn to love more. We will enjoy and live the moment. We will give more than we take. Salamat po, Lord, sa oras po ito, Panginoon, just thank you for the power of your word. Blessings of God. Hinihiling ko, Panginoon, habang kami, O Diyos, ay narito nakikisa sa prayer na ito, pagpalain niyo po ang bawat kapatid ko na narito ngayon. Bless niyo sila, Panginoon. From this day, Lord God, we will live life wisely in this year 2013. Panginoon, maging guiding light nawa, Panginoon, yung mga napag-usapan namin yung last week at saka this week, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Tunay, Diyos, hindi ka nagpapabaya sa amin. Kami na magpala. Sinapagit namin sa iyo, aming Diyos. Ang pinakamataas sa pagpili at kasalamatan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Ay, kung lahat, ikaw po ka lang ganyan. Kapatid ko natin natin. God bless you.